Magandang umaga po sa inyo lahat dyan. At magandang umaga din po dito. At tayo po ay tumayo at basahin po natin ang salita ng Diyos sa Isaiah 25, versikulo 9. Isaiah 25, verse 9. Kung handa na po at nakita na natin, tayo po'y sabay-sabay na basahin. Amen. At sasabihin na sa araw na iyon, ito'y ating Diyos. Hinintay natin siya at ililigtas niya tayo. Ito ang Panginoon, ating hinintay siya. Tayo'y matuwa at magalak sa kanyang pagliligtas. Tayo po'y manalangin. O Diyos, salamat Panginoon sa umagang ito. O Diyos, Ikaw'y pinupuri at dinadakila, O Diyos, sa iyong kabutihan at sa iyong biyaya, Panginoon, at awa, Panginoon, kami ay nakatayo, O Diyos. Salamat, Panginoon, dahil kami ay iyong pinagbuklod-buklod, O Diyos. Bagamat kami ay magkakahiwalay sa katawan, kundi binigyan mo kami ng pagkakataon na magkaisa, Panginoon, sa isang Espiritu, O Diyos. Salamat, O Diyos, sa bawat isa. At salamat, Panginoon, sa mga salita na iyong bibigay, O Diyos. Turuan mo kami, Panginoon, na buksan ang aming puso at isipan na maunawaan, O Diyos, ang iyong salita, Panginoon. At ito, O Diyos, ay may pamuhay, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa lahat ng bagay, O Diyos, na bagamat kami nagkakasala, O Diyos, ay ikaw lang, O Diyos, ang nagtatakip nito, O Diyos, para makita namin, Panginoon, at makaharap kami, Panginoon, sa iyong kaluwalhatian, O Diyos. Panginoon, salamat po, O Diyos. Panginoon, at aming dinadakila ka at pinupuri, O Diyos, sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen. At buksan din po natin ang ating mga Biblia sa Deuteronomy 24, chapter 24, verse 17 to 22. Amen. Deuteronomy 24, verse 17 to 22. Amen. Chapter 24, verse 17 to 22. Sabay-sabay po natin basahin. Huwag mong babaluktutin ang katarungan sa dayuhan ni Saulila, ni huwag mong kukuning sangla ang damit ng babaeng balo, kundi alalahanin mo na ikaw ay naging alipin sa Ehipto at tinubos ka ng Panginoon mong Diyos mula roon. Kaya't itinuutos ko sa iyong gawin mo ito. Kapag inaani mo ang iyong ani sa bukid at nalimutan mo ang isang bigkis sa bukid, ay huwag mong babalikan upang kunin iyon. Yun ay magiging para sa dayuhan, sa ulila at sa babaeng balo, upang pagpalain ka ng Panginoong mong Diyos sa lahat ng gawa ng iyong mga kamay. Kapag pinipitasan mo ang iyong puno ng ulibo, ay huwag mong babalikan ang mga nalampasan. Ito ay magiging para sa dayuhan, sa ulila at sa babaeng balo. Kapag ikaw ay namimitas sa iyong ubasan, huwag mong pupulutin ang nasa likuran mo. Ito ay magiging para sa dayuhan, sa ulila at sa babaeng balo.
At iyong alalahanin na ikaw ay maging alipin sa lupain ng Ehipto, kaya't inuutos ko na gawin mo ito. Amen. Buksan din po natin ang ating mga Biblia sa 2 Timothy chapter 2, verse 1 to 10. 2 Timothy chapter 2, verse 1 to 10. Amen. Sabay-sabay po nating basahin. Ang mabubuting kawal ni Kristo Jesus. Kaya't ikaw, anak ko, maging malakas ka sa biyayang na kay Kristo Jesus. At ang mga bagay na iyong narinig sa akin sa harap ng maraming saksi, ay siya mo ring ipagkatiwala sa mga taong tapat na makapagturo rin naman sa iba. Makipagtiis ka ng mga kahirapan gaya ng mabuting kawal ni Kristo Jesus. Walang kawal na naglilingkod ang nakikisangkot sa mga bagay na buhay na ito. Yamang ang kanyang mithi na ibigyang kasiyahan ang nagtala sa kanya. Sino mang manlalaro ay hindi pinuputungan malibang makipagpaligsahan siya ayon sa mga alituntunin. Ang magsasaka na nagpapakapagod ay siyang unang dapat na magkaroon ng bahagi sa mga bunga. Isipin mo ang sinasabi ko, sapagkat bibigyan ka ng Panginoon ng pagkaunawa sa lahat ng mga bagay. Alalahanin mo si Jesucristo na muling binuhay mula sa mga patay, mula sa binhi ni David, ayon sa aking ebanghelyo, na dahil sa kanya ay nagtitis ako ng kahirapan, maging hanggang sa pagkakaroon ng tanikala na tulad ng isang masamang tao, ngunit ang salita ng Diyos ay hindi nagagapos. Kaya aking tinitiis ang lahat ng mga bagay dahil sa mga hinirang upang kamtan din nila ang kaligtasan kay Kristo Jesus na may kaluwalhatiang walang hanggan. Salamat po sa mga salita ng Diyos. Amen. At dumako po tayo ngayon sa pag-awit ng mga himno. Sige po. Yung kakantahin po natin ngayon, yung Yet Not I But Through Christ in Me. Nasa page 2 po siya. Page 2 po. Nakita na po. Sige po. I labor on in
with joy before the throne. To this I Jesus now and ever is my plea. Oh, that chains are released. I can sing, I am free, yet not I, But through Christ in me. to this my hope is only Jesus. All the glory evermore to When the race is complete, still my lips shall repeat, yet not I, but through Christ in me. When the race is complete, still my lips shall repeat, yet not I, but through Christ in me. Yet not I, but through Christ in me. Tas, yung next po natin kakantahin ay ano, Behold Our God po. Page ano page na? Behold Our God po. '28 po. Hello, hello. 28 po. Hello, hello. 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 Sige po. Who has held the oceans in his hands? Who has numbered every grain of sand?
Dadako na po tayo sa ating word. Ay, sa giving pa lang. Si Kuya Rel natin. Si Papa. Ikaw pa. Maaari na po tayong magbigay at na bukal sa ating puso. Andyan po yung ang basket at ito po ay kagalakan sa ating mga puso at ang pagbibigay sa Panginoon. Amen. Meron din po tayo sa GCash at kung sino po talaga ang makapagbigay ay may abot po natin sa GCash at number ipopost na lang po natin yung number kung tayo may makapagbigay sa Panginoon. Amen. At manalangin po tayo po tumayo at panalangin po natin ang ating pagbibigay sa Diyos ng kanyang handog. Panginoon, salamat o Diyos sa iyong pag-ibig o Diyos at tinadakila ka namin, Panginoon. At nagpapasalamat po kami, Panginoon, at ang aming pagbibigay, Panginoon, na sa aming puso o Diyos ay Panginoon ay bagamat ito'y hindi, Panginoon, sa pagbabalik o kailangan na ibalik, Panginoon, ang pangangailangan sa aming buhay, kundi ito po ay isang bahagi ng pag-ibig o Diyos na ibinigay mo sa amin. At ito ay pagbigay o Diyos ng papuri o Diyos kung paano kami magbigay, Panginoon, sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong inutos na ito na bukal sa aming na pag-ibig na inihayag mo, Panginoon, sa bawat isa. Salamat, O Diyos, at purihin ka, Panginoon, sa lahat ng mga ginagawa mo at ito ay kaloob mo, Panginoon, na maibahagi, O Diyos, sa bawat isa at sa bawat mga nangangailangan, Panginoon, na iyong gawain, O Diyos. Panginoon, maraming salamat po, Diyos, sa dakilang pangalan ni Jesus. Amen. Amen. At tumungo na po tayo sa salita ng Diyos. Pastor Rael po, ang maghahayag. Salamat po. Kamit ba tayo? Hello? Narinig po ako? Okay. Okay, hindi naman nag-bounce. Okay. Hello, praise. Hello? Hello, praise. Okay, dito naman sa amin, sa mic namin, wala. Okay, wait lang po. So, habang naghihintay, Ate Arshan, Tita Susan, okay naman po dyan? Naririnig naman? Hello? Okay. Hello? Ayan. Okay? Sige, okay na. Okay, so habang naghihintay tayo, siniset up pa sa online, let's open our Bible sa mga gawa, chapter 9. I think this will be the last part sa ating pag-aaral po, no? Sa chapter 9. Okay? Chapter 9, magsisimula tayo sa verse 32 hanggang 43. Pero actually, bago tayo dumako dito sa parte na ito, ay magkakaroon muna tayo ng parang short na pag-review patungkol dito sa na-cover na natin, no? Sa Acts. So gusto ko po na ang bawat isa ay handain yung mga Biblia. Mas maganda po kung yung physical Bible ang gawin ninyo kasi magkakaroon tayo ng survey sa mga gawa para makita natin ulit, no, yung kabuuan na ginawa dahil nga po mga gawa siya
So ito po yung mga gawa ng ating Panginoon. So we will see the great and marvelous things na ginawa po ng ating Panginoon. So hinihintay ko lang po yung doon sa Kabkaben. Wala ba silang chat? Hello. Hello, praise. Narinig ako doon. Sila hindi natin makita. Ayan na. Ayan. Okay. Thank you. So, very clear. Hello, Joe. Hello po ulit dyan sa Kabkaben. Kaway po kayo, no? Ayan. Loud and clear. Praise be to God. Kahit na nasa Placer, Mindanao, nasa Kabkaben, at nasa Dinalupihan, and hopefully maka-join din si Tita Che from Novaliches, ay nagkakatipon-tipon po tayo. So gaya po ng sinabi ko kanina, paki-prepare po yung mga Bible ninyo. Mas maganda po kung physical Bible, and we will run through sa atin pong napag-aralan na in the previous Sundays from the very beginning of Acts, no? Sa simula po ng Acts. Now, balikan natin yung chapter 1. Okay? Chapter 1 ng Acts, at babasahin natin kung ano po yung sinabi sa verse 4 and 5, and then magja-jump tayo sa verse 8. Okay? So, Mga Gawa chapter 1, verse 4 to 5, and then verse 8. Sinabi po dyan, habang kasalo nila, sino yung kasalo nila? Ang Panginoong Hesus po. Ipinagbilin niya sa kanila na huwag umalis sa Jerusalem, kundi hintayin ang pangako ng Ama. Sinabi niya, ito ang narinig ninyo sa akin sapagkat si Juan ay nagbautismo sa tubig, subalit hindi na aabutin ng maraming araw mula ngayon na kayo'y babautismuhan sa Espiritu Santo. So hindi po pinalis ng Panginoong Hesus sa mga alagad sa Jerusalem, bagkus sila ay inutusan na hintayin. Bakit po? Verse 8, tingnan natin yung verse 8. Ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan, pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, tandaan niyo po yan, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng Panginoon. Ng lupa. Sorry. Okay? So bago tayo magpatuloy, let's pray. Panginoon, maraming salamat po sa pagtitipon-tipon sa iglesia na nagmula at nagsimula sa araw ng Pentecostes sa pagbaba ng Espiritu Santo na iyong inutusan ng iyong mga alagad na ipalaganap ang pangalan ni Jesus. At hanggang ngayon, ito ay lumalaganap, at maraming salamat dahil dito kami rin po ay naligtas. Naway makita po ng bawat isa ang kahalagahan ng Ebanghelyo, ang salita ng katotohanan na nagliligtas sa pangalan ng iyong tanging anak na si Jesus. Panalangin ko po, Panginoon, na yung iglesia dito sa Kabkaben, sa Placer, even sa Dinalupian, sa Novaliches, ay patuloy na maunawaan ang iyong pagliligtas at ang aming pagiging bahagi ng iyong katawan. Ang Espiritu Santo, nawa ang siyang magliwanag ng lahat ng ito at magbigay ng lakas sa amin upang sundin ang iyong layunin at ang iyong kalooban. Salamat, Panginoon, ikaw ang maghahayag nito. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, tandaan niyo po, no? Ito pong Acts 1:8 is actually the very core point ng Acts. Okay? Lahat po ng mababasa natin sa buong libro ng Acts ay nakaugat dito po sa Acts chapter 1 verse 8. At mahalaga po na tandaan natin Acts 1:8 kasi doon natin maunawaan bakit nangyari yung mga bagay dito sa mga gawa. Because sabi ng Panginoong Jesus sa verse 8, tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. At tunay nga, in chapter 2, punta tayo sa chapter 2 verse 1.
Sabi dyan, nang dumating ang araw ng Pentecostes, silang lahat ay nagkatipon-tipon sa isang lugar. At ano nangyari sa verse 2? Biglang dumating mula sa langit ang isang ugong na gaya ng isang humahagibis na hanging malakas at pinuno nito ang buong bahay at kung saan siya'y nakaupo. No? Ano nangyari dito? Verse 4, silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. You see, naisa katuparan po yung sinabi ng Panginoon sa chapter 1 verse 8. At dahil dyan, pagkatapos po ng pagpuspos ng Espiritu Santo, dito po nangyari ang unang pinaka-sermon na kung saan si Peter po ang ginamit ng Panginoon bilang tagapagsalita. Verse 14 ng chapter 2, ano nangyari dyan? Ngunit si Pedro, na nakatayong kasama ng 11 ay nagtaas ng kanyang tinig at nagpahayag sa kanila. This is the very first sermon. No? At pagkatapos po ng sermon na yon, punta tayo sa chapter 2 verse 41. Kaya't ang mga tumanggap ng kanyang salita ay binautismohan at nadagdag ng araw na iyon ang may 3,000 kaluluwa. That was the start. No? At pagkatapos niyan, in verse 46 and verse 47, at araw-araw habang sila'y magkakasama sa templo, sila'y nagputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay, nagsalo-salo ng may galak at tapat na puso, na nagpupuri sa Diyos at nagtatamo ng lugod sa lahat ng tao at idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw ang mga naliligtas. So you see, simula po noon ay nagpatuloy po na lumago ang iglesia ng Panginoon. And mababasa natin sa chapter 3 verse 6. Sabi diyan, ngunit sinabi ni Pedro, wala akong pilak at ginto, ngunit ang nasa akin ay siya kung ibinigay sa iyo sa pangalan ni Jesucristong taga Nazaret, tumayo ka at lumakad. Ano po nangyari dito sa chapter 3 verse 6? Dito po yung time na pinagaling nila Pedro ang isang taong lalaking lumpo. At alam niyo po ba, dahil po doon, dahil po sa pagpapagaling na iyon, ano nangyari? Verse 11 at 12, samantalang siya'y nakahawak kina Pedro at Juan, samang-samang nagtakbuhan sa kanila mga tao. So, syempre, may pinagaling. So, marami pong nagtipon-tipon at lubhang na mangha sa tinatawag na portiko ni Solomon. And verse 12, nang makita ito ni Pedro, nagsalita siya sa mga tao, kayong mga Israelita, bakit ninyo ay kinamamangha? Bakit ninyo kami tinititigan na para bang sa pamagitan ng aming sariling kapangyarihan at kabanalan ay napalakad namin siya? So dito po nagsimula yung pangalawang sermon ni Pedro na kung saan ito rin po ang nagdulot ng unang pag-uusig. Kaya kung titingnan niyo po sa chapter 4 verses 1 to 3. Okay, nasa chapter 4 na po tayo. Verse 1 to 3. Habang si Pedro at si Juan ay nagsasalita pa sa taong bayan, lumapit sa kanila ang mga pari, ang pinuno sa templo at ang mga Saduseo, na lubhang nayayamot sapagkat nagtuturo sila sa mga tao at nagpapahayag na kay Jesus ay may muling pagkabuhay sa mga patay. Sila'y kanilang dinakip at ibinilanggo hanggang sa kinabukasan sapagkat noon ay gabi na. So dito po yung unang pag-uusig. Pero ano po yung naging resulta ng pag-uusig na to? Verse 31 ng chapter 4. Pagkatapos nilang manalangin, so napalabas na po sila, at nagtipon-tipon po ang mga mananampalataya at sila'y nanalangin. Kaya ito nangyari verse 31. Pagkatapos nilang manalangin, nayanig ang dakong pinagtitipunan nila at silang lahat ay napuno ng Espiritu Santo at kanilang ipinahayag na may katapangan ng salita ng Diyos. So ibig sabihin, nagpatuloy po ang paghahayag nila despite of the persecution. And in chapter 5, dito po natin mababasa, hindi natin po natin babasahin, pero sa chapter 5, dito po nangyari ang pinakaunang pagdidisiplina sa iglesia. No? Kung matatandaan niyo po yung story ni Safira at ni Ananias. And dahil po sa pagdidisiplina na yon, tingnan po natin sa chapter 5 verse 14. Lalo pang maraming mananampalatayang lalaki at babae ang naidagdag sa Panginoon. So nakita natin doon yung importance ng church
discipline. And dahil po dyan, nagkaroon din po ng pangalawang pag-uusig. Verse 17 to 18 ng chapter 5. Pagkatapos ay kumilos ang pinakapunong pari at ang lahat ng mga kasama niya, kanilang dinakip ang mga apostol at kanilang inilagay sila sa bilangguang bayan. So nagkaroon na naman ng pag-uusig. Ngunit, alam niyo po ba ano nangyari? Verse 42. Araw-araw sa templo at sa mga bahay-bahay, hindi sila tumigil sa pagtuturo at pangangaral na si Jesus ang Kristo. Hindi po yun na tigil at hindi po yun nahadlangan ng pagbibilanggo at pag-uusig sa kanila. And dahil po dyan, patuloy po na lumago ang iglesia until such time na nagkaroon po ng issue. Ano yung issue na yon? Chapter 6 verse 1. Nang mga araw ngang ito, nang dumarami ang bilang ng mga alagad, nagreklamo ang mga Helenista laban sa mga Hebreo. So ito po na yung time na kung saan yung pagbibigay ng tulong sa mga balo ay nagkaroon ng overlook po yung mga Helenista. Ano ba yung mga Helenista? Mga Helenista are the Greek-speaking Jews. Mga Hudyo sila, pero lumaki sila sa ibang bansa. Kaya ang kanilang lengguwahe ay Griego, and even yung kultura nila medyo may halo na din po ng Griego. So tawag sa kanila ay mga Helenista. At dahil po sa issue na ito, dito po na-introduce sino? Si Esteban. At ano nangyari dyan sa verse 5? Makikita nyo dyan. Nasiyahan ang buong kapulungan sa kanilang sinabi at pinili nila si Esteban. Sino si Esteban? Lalaking puspos ng pananampalataya at ng Espiritu Santo. And mapapansin nyo po, merong 7 pinili. Pero si Esteban po ay inilarawan bilang isang lalaki na puspos ng Espiritu. Okay? At lalaking puspos ng pananampalataya. Bakit? Kasi po dito natin makikita sa chapter 7. Nasa chapter 7 na tayo. Makikita natin sa chapter 7 yung sermon na ibinigay ni Esteban na kung saan nagdulot po ng kanyang pagkamatay. Verse 16 ng chapter 7, siya'y lumuhod at sumigaw ng malakas, Panginoon, huwag mo silang papanagutin sa kasalanang ito, at pagkasabi niya nito ay namatay siya. Okay? Now, namatay po si Esteban. And then, dito na natin makikita sa chapter 8 na na-introduce po sa atin si Saul. Si Saul po ay isang persecutor. Siya po yung nag-uusig sa mga mananampalataya. Kaya mababasa niyo sa chapter 8 verse 1, nang araw si Saulo ay sumang-ayon sa pagpatay kay Esteban. Nang araw na iyon, nagkaroon ng malawakang pag-uusig laban sa iglesia na nasa Jerusalem, at lahat ay nagkahiwa-hiwalay sa buong lupain ng Judea at Samaria maliban sa mga apostol. Now, nakikita niyo po yung development ng story. Okay? Now, bakit ito yung nakasulat? Bakit ito yung mga sinabi doon? Again, lagi niyong tandaan yung Acts chapter 1, verse 8. Nangyari na po na marami na pong mananampalataya sa Jerusalem, and napag-aralan po natin na yung pag-uusig po yung pagkamatay ni Esteban, sa pamagitan ng pag-uusig ni Pablo, yun po yung nagbigay daan upang magkawatak-watak po ang mga mananampalataya sa buong Judea at Samaria. Okay? So yun po ang pamamaraan ng Panginoon na kung saan ang ebanghelyo ay kumalat po sa buong Judea at sa buong Samaria. And dito natin makita din sa chapter 8 na na-introduce si Felipe. Si Felipe po ang unang naghayag, ayon dito sa record ni Lucas sa Acts, si Felipe po ang unang naghayag ng ebanghelyo sa mga Samaritana. So Samaritans, no? And doon din po niya na napaghayagan ng magandang balita yung Gentile, yung Hentil na eunuch, yung eunuko. Natatandaan niyo yung eunuko? Okay? And then, in chapter 9, verse 3, anong nangyari sa chapter 9, verse 3? Sa kanyang paglalakbay. Sino ito naglalakbay? Si Saul. Sa kanyang paglalakbay, dumating siya sa malapit sa Damasco, biglang kumislap ang palibot niya ang isang liwanag mula sa langit. Anong nangyari sa kanya? Nagpakita ang Panginoong Hesus sa kanya, at si Saul ay nabago. Siya ay naging mananampalataya, kung kaya in chapter 19,
ng verse 19 ng chapter 9, ano nangyari dyan? At pagkatapos kumain, ay muli siya. Sino? Si Saul. Muli siyang lumakas. Sa loob ng ilang araw ay kasama siya ng mga alagad na nasa Damasco. And verse 20, agad niyang ipinangaral sa mga sinagoga si Jesus na sinasabing siya ang anak ng Diyos. And alam niyo po ba, si Saul po ang gagamitin na maghahayag ng ebanghelyo para sa mga hentil. Pero tingnan niyo po yung nangyari sa verse 31. Ang ating pong pag-aaralan ngayon is 32, di po ba? Tingnan niyo po yung verse 31. Ano nangyari? Verse 31, sa gayoy nagkaroon ng kapayapaan at tumatag ang iglesia saan? Sa buong Judea. Anong kasama sa Judea? Ang Jerusalem. Nandun na po yung Jerusalem. Sa buong Judea, Galilea at Samaria na namumuhay na may takot sa Panginoon at may kaaliwan sa Espiritu Santo at ito ay dumami. Ano nangyari po? Sa Acts 9:31. Balik tayo sa Acts 1. Sa Acts 9:31. Balik tayo sa Acts chapter 1 verse 8. At kayo'y magiging saksi ko. Saan? Sa Jerusalem, sa Judea, at Samaria. At ano nangyari sa Acts 9:31? Tumatag ang iglesia saan? Buong Judea, Galilea, at Samaria. Now, ang gusto ko pong makita ninyo is in Acts 1:8, nakompleto na po yung Jerusalem, Judea, at Samaria. Now, ano po yung susunod? At sa buong lupain ng kaduluduluhang bahagi ng lupa. Yun na lang po yung hindi na nangyayari pa, no? Mula po doon sa sinabi ng Panginoon sa Acts 1:8. Yun na lang yung parte na hindi pa nangyayari. And you know what? Acts 9:32 hanggang 43, ito po yung magiging bridge. Okay? Ito po yung magiging bridge para sa pagbubukas ng ebanghelyo para sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Chapter 10. Mula po chapter 10, dito na natin makita yung paglaganap ng ebanghelyo sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. So you see, kaya ko po ni-review from Acts 1:8 para makita po ninyo na itong pinag-aaralan natin na ang title ng book is Mga Gawa is for you to see na ang mga nangyayari, lahat ng binasa natin from Acts chapter 1 hanggang Acts chapter 9, patuloy hanggang Acts chapter, ano ba yung chapter? 26 ata, no? Ang Acts 26 hanggang chapter 26, lahat po ng mga mangyayaring iyon ay gawa ng Panginoong Hesus sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Yun po yung dapat niyong makita. Okay? So again, Acts 9:32 hanggang 43 is just the bridge para po maisakatuparan yung huling bahagi ng Acts 1:8 na ang ebanghelyo ay may papalaganap hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Now, ano yung matututunan natin dito sa bridge? Sa 32 and 43. Actually, to be honest, nagkaroon po ako ng mahirap talaga na pag-aaral dito. Hindi ko talaga makita, hindi ko malaman, ano bang kahalagahan nito? Bakit sinulat po ito ni Lucas? Bakit kailangan niya pang isulat itong bahaging ito? Na ano bang nangyayari sa Acts chapter 9:32 to 43? Dito po natin makikita yung pagpapagaling at pagbubuhay muli sa isang tao. Yun lang po nangyari sa bridge. Merong pinagaling si Pedro at merong binuhay muli si Pedro. Yun po yung bridge. Pero ang tanong, bakit? Okay? Gusto ko lang po i-share sa inyo yung naging dilemma ko habang naghahanda po nito. Now, tandaan nyo po, si Saul po ay higit na gagamitin para sa mga hentil. Ngunit ngayon, tayo ay babalik kay Pedro. Ano nyo po, di ba sa Acts 9, kay Saul na tayo nagsimula, pero bago magtapos ang chapter 9, babalik tayo kay Pedro. Bakit po? Okay? Now, tandaan po ninyo, nung una pong ibigay yung Espiritu Santo, sino po yung unang nagsalita? Sino yung ginamit ng Panginoon? Si Pedro.
Okay? Nung unang ibaba ang Espiritu Santo, nung unang matatag ang iglesia sa Jerusalem, sa araw ng Pentecostes, si Pedro po ang ginamit ng Panginoon bilang tagapagsalita niya. Ngayon, at nung sa mga Samaritans, in which mababasa natin yan sa chapter 8, si Felipe ang naghayag. Pero sa paghahayag po ni Felipe ng ebanghelyo sa Samaritans, sa Samaria, hindi pa po nila natanggap ang Espiritu Santo. Kailan po nila natanggap ang Espiritu Santo? Nung pumunta na po si Pedro. Natatandaan niya sa chapter 8? Doon lang nila natanggap ang Espiritu Santo nung pumunta na po si Pedro doon. So ibig sabihin, ulitin ko po, sa Judea, sa Jerusalem, sa mga Hudyo, si Pedro ang ginamit, okay? Na unang nagsalita nung ibinaba ang Espiritu Santo. And then pagdating naman sa mga sa Samaria, si Pedro din ang ginamit ng Panginoon upang maibaba ang Espiritu Santo sa mga mananampalataya sa Samaria. And kung babasahin natin sa chapter 10 verse 44, si Pedro din po ang nagsasalita ng matanggap ng mga hentil ang Espiritu Santo. Now, bakit ko po ito sinasabi sa inyo? Ano po yung gusto kong makita ninyo? Let me read to you Matthew 16:19. Huwag niyo na pong tingnan. Babasahin ko na lang po. Matthew 16:19. Sinabi ng Panginoong Hesus kay Pedro, ibibigay ko sa iyo ang mga susi. Okay? Sinabi ng Panginoong Hesus kay Pedro, ibibigay ko sa inyo ang mga susi ng kaharian ng langit, at anumang iyong talian sa lupa ay tatalian sa langit, at anumang iyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Ano pong pinapakita dito? Now, si Pedro po ang ginamit ng Panginoon to unlock the doors. Una, sa mga Hudyo sa Jerusalem. Pangalawa, sa mga Samaritan sa Samaria. At pangatlo, sa mga Hentil. Okay? That's the reason why bumalik tayo kay Pedro. Kasi siya, although si Pablo or si Saul po ang maghahayag ng ebanghelyo sa Hentil, pero si Pedro po yung unang nagbukas noon. And God is true to His word in Matthew 16:19. Sabi ng Panginoon kay Pedro, ikaw, ibibigay ko sa iyong susi sa kaharian ng langit. That's why, kaya ngayon bumalik muna tayo kay Pedro. At makikita niyo po doon, meron pang dapat ayusin. Meron pong pagpupulong na mangyayari sa Jerusalem. Kasi nga, hindi po patanggap ng mga Hudyo na ang kaligtasan ay pati rin sa mga Hentil. And si Pedro po ang gagamitin ng Panginoon upang ipaliwanag yung bagay na iyon. At babalik tayo kay Pablo sa chapter 13 hanggang chapter 28 pala, yung Acts. Okay? So ngayon, sa ating pagpunta sa bridge, no, yung bridge sa dito sa babasahin natin, tayo po ay nasa point na kung saan mangyayari ang transition mula sa Hudyo papunta sa mga Hentil. Isinulat po ito ni Lucas, ang dalawang tagpo ng pagpapagaling. Sabi ko nga po kanina, may dalawa pong pagpapagaling na mangyayari. Una po ay si Aeneas, siya po ay isang lalaki. Mabasa natin yan sa 33 to 35. At babae naman si Tabitha, sa 36 to 42. Now, bakit po ganito ang pagkakasulat ni Lucas? Kung mapapansin niyo po sa Gospel of Luke and even sa iba pang bahagi ng Acts, ganito po yung style ng pagsusulat ni Lucas. Meron po siyang laging example sa lalaki at sa babae. So makikita natin yung style doon. Pero again, the question is, ano ang halaga ng mga tagpong ito? What's the purpose? Yun po yung laging tanong. At yun din po yung lagi kong tanong for the past 5 days habang naghahanda po nito. Ngayon, masasagot po natin yan sa pagpapatuloy natin. Now, yung ginagawa po ni Pedro ay hindi na po bago. Nagpapagaling po si Pedro. Lagi natin yan nabasa sa mga previous chapters, no? Ang Panginoon ay ginagamit si Pedro upang gumawa ng mga kababalaghan, mga pagpapagaling. Ngunit, kung titingnan po natin yung kabuuan, ang patuloy na pamumuhay ni Pedro. Okay, again, this is just a normal day for Pedro. Itong mababasa natin, this is just a normal day. Normal day of serving the Lord. Normal day of doing the task na ibinigay ng Panginoon sa kanya. Now, sabi ko nga po kanina, kung titingnan natin ang kabuuan, ang patuloy na pamumuhay ni Pedro na sumusunod sa gawain na ipinagkaloob sa kanya ng Panginoon ay ang pamamaraan kung saan
dinala siya ng Panginoon sa lugar na kung saan magkakaroon ng malaking parte upang mabuksan ang ebanghelyo sa mga hentil. Now, ngayon nakikita nyo na po the importance of this, itong tagpo na ito. Kasi dahil po dito sa tagpo na to, although it's just a normal day, sabi ko nga po kanina, it's just a normal day para sa isang alagad ng Panginoon na sumusunod sa Kanya. No? Na maghayag ng ebanghelyo, magpagaling ng tao. Again, it's just a normal day. Pero Pedro, unknowingly, in the sovereignty of God, ginamit yun ng Panginoon to lead Pedro, dalhin siya sa lugar na kung saan yung lugar na iyon ay may magiging malaking parte sa pagbubukas ng ebanghelyo para sa mga hentil. Narinig niyo po yun? Now, actually, ang application po nito actually is what? Umuhay lang tayo bilang Kristiyano. And with that, the Lord is working in His marvelous sovereignty na isinasakatuparan niya yung kanyang itinakda. And yan ang gusto ko po niyong makita. By just simply living as a normal Christian, God is fulfilling the promise na ginawa niya. In this case, ano yung promise niya? Acts 1:8. Ay magiging saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea, Samaria at sa kaduludulong bahagi ng lupa. Yun ang ginagawa ng Panginoon. Okay? Now, ano po yung lugar na yon? Verse 43, kung mababasa niyo dyan, sa Acts chapter 9, verse 43, yun po ay yung lugar na tinatawag na Joppa. Kumusta ka na? Hindi po yun. Hindi po yun. Joppa. Okay? Yung Joppa. Ano po mangyayari sa Joppa? Ito pong Joppa ay malapit po sa Lida. Okay, mamaya mababasa natin yung Lida. At yung Joppa din ay malapit po sa Caesarea. Okay? At yung tatlong lugar po na iyon ay makita po natin mamaya-maya. Ulitin ko po, ang Panginoon ang gumagawa sa pagsasakatuparan ng kanyang itinakda. At isa sa mga pamamaraan na ginagamit niya ay ang mga desisyon ng tao. Alam niyo po, that is one of our confession. Ulitin ko po ang Panginoon ay gumagawa sa pagsasakatuparan ng kanyang itinakda. At isa sa mga pamamaraan na ginagamit niya ay ang desisyon ng tao. Now, if you are a Reformed Baptist, you are holding the 1689 London Baptist Confession of Faith. Yun po pinag-aralan natin kanina. And kung mababasa niyo po in London Baptist Confession of Faith, chapter 3, paragraph 1, basahin ko po para sa inyo. Mula sa walang hanggang pasimula, itinakda ng Diyos ang lahat ng mangyayari sa panahon. And we affirm that. Ito ay kanyang ginawa na malaya at walang pagpapalit, na sinangguni lamang ang kanyang sariling marunong at banal na kalooban. Itinakda niya yon in His own decision. Gayunpaman, hindi siya ang may akda ng kasalanan, ni naging bahagi nito sa anumang paraan. Hindi rin niya nilabag ang kalooban ng alinmang nilikha. Hindi niya nilabag yung kalooban natin. Ni isinasangtabi ang likas na kalayaan ng ikalawang sanhi. Ano yung ikalawang sanhi? Yung desisyon natin, tayo, mga tao. Pagkos ang mga ito ay itinatag pa nga. Anong ibig sabihin nitong chapter 3, paragraph 1? Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin po nun ay ang lahat po ay tinakda ng Diyos. Pero isa po sa pamamaraan na ginagamit ng Panginoon is the human decision. May dalawa pong ginagamit ang Panginoon. The nature, kumbaga, the law of nature. Ginagamit niya yan, and the decision of men. Pero hindi niya po nilalabag yung free will na meron tayo. You understand that? And yun din po ang nangyayari dito sa mababasa natin ngayon sa nangyari kay Pedro. It is Pedro's decision to obey the Lord. Hindi siya robot. Hindi siya pinogram. Okay, Pedro, gawin mo to. Pero in his decision, God is working. Para saan? To fulfill kung ano man ang itinakda ng Panginoon.
And you have to see that. You have to see that. Ang Panginoon ay kumikilos, kaya mamuhay ka lang bilang Kristiyano. Actually, that's the point. Tapos na. Goodbye na po. Uwi na tayo. That's the point. No? Pero let's go deeper. So, ito po yung mga paalala. Ito pala yung purpose nito. Itong part na to. Mga paalala na gawain ng isang Kristiyano. So we will learn. Since this is the bridge, since ang Panginoon ay kumikilos, isinasakatuparan niya ang kanyang kalooban, ang kanyang itinakda sa pamagitan ng desisyon ng tao, itong parte na to ay magiging paalala sa atin kung ano ba ang gagawin natin bilang isang Kristiyano na ginagamit ng Panginoon upang isakatuparan ang kanyang layunin at itinakda. So, ano po yung unang point? Makita natin yan sa verse 32. Anong sinabi sa verse 32? Sabi diyan, sa pagdalaw ni Pedro sa lahat ng dako sa mga mananampalataya, pumunta rin siya sa mga banal na naninirahan sa Lida. So ito po yung unang nangyari. Sa lahat ng dako sa mga mananampalataya. Alam niyo po ba, yung ginagawa po dito ni Pedro, siya po ay bumibisita sa mga mananampalataya. At anong ginagawa niya? Pinapalakas niya po ang mga mananampalataya. Actually, this is a very common thing na ginagawa po ng mga nagpapastol, ng mga pastor, ng mga apostol. At gayon din po ang ginawa ni Pablo. Okay, makikita po natin yan sa journey ni Apostol Pablo. Bumabalik siya sa mga churches. Natatandaan niyo yon, yung Bible study natin sa Corinthians? Di ba? Ilang beses bumalik si Pablo upang itama, suwayin, encourage, iayos sila. So that's a normal thing para sa isang lingkod ng Panginoon. Okay? And even po si Pedro, sabi niya sa 1 Peter 1:6, may kita natin dito yung puso ni Pedro para sa mga isa iglesia ng Panginoon. Sabi niya sa 1 Peter 1:6, sa ganito, kayo'y nagagalak, bagamat ngayon sa sandaliang panahon ay kailangan ninyong magdanas ng iba't ibang pagsubok. So pinapalakas niya, ini-encourage niya po yung mga mananampalataya. And mababasa rin natin sa second letter ni Pedro, in 2 Peter 1:12-15, sabi niya doon, kaya't lagi kong hinahangad, sabi no, lagi kong hinahangad na ipaalala sa inyo ang mga bagay na ito. Bagamat inyong nalalaman na at kayo'y pinapatibay sa katotohanan dumating sa inyo, inaakala kong tama na habang ako'y nasa toldang ito, sabi niya, na habang ako'y buhay pa, ay gisingin ko kayo ng isang paalala. Yamang aking nalalaman na malapit na ang pag-alis ng aking tolda. Malapit na siyang mamatay. Nagaya ng ipinakita sa akin ng Panginoong nating si Jesucristo, at sisikapin ko rin na pagkatapos ng aking pagpanaw ay inyong maaalala ang mga bagay nito sa anumang panahon. Naintindihan niyo po yan? Nakikita niyo po yung heart ng isang lingkod ng Panginoon na even malapit na siyang mamatay. What is his desire? What was his desire? His desire is to strengthen the church, to remind them always of the gospel and the marvelous grace, the abundant grace of God. So again, this is just a normal thing for Pedro. And this must be, at ito din po ay dapat maging isang normal na bagay sa bawat isa sa atin. At ano yon? Unang punto, paalala bilang isang mananampalataya mga kapatid, kung ikaw ay nananampalataya sa Panginoon Hesus, ito yung dapat mong gawin. Una, magpapalakas sa isa't isa. Dapat natin palakasin ng isa't isa. And very timing. Timing lang din. In the past weeks and the past days, nararamdaman ko talaga na parang, okay ba tayo? Okay lang ba tayo? So this is the thing that we need. Magpalakasan. Hindi po. Hindi yung competition na magpalakasan. But palakasin natin ang isa't isa. Gaya ng ginagawa ni Pedro. Ano sabi niya sa 32? Sa pagdalaw ni Pedro sa lahat ng dako ng
mananampalataya. No? And by the grace of God, by God's providence, nakauwi din po ako and hoping na mapalakas din kayo dito sa Laser. And you know what? Ito isang bagay na dapat dating laging ginagawa. Sabi nga sa Hebreo 10:24-25, listen carefully. At ating isaalang-alang. Okay? Ano yung isaalang-alang? Kaisipin. Laging pakatandaan. Laging pagbulay-bulayan ng ano? Kung papaano gigisingin ng isa't isa sa pag-ibig at sa mabubuting gawa. Yun dapat yung lagi nating iniisip. How can I be an encouragement to my brother or sister? Hindi yung ako yung magiging katitisuran nila. Hindi yung ako yung magiging pabigat sa kanila. But lagi kong isaalang-alang kung paano ko gigisingin ng isang kapatid. And in verse 25, na huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon gaya ng ugali ng iba, kundi palakasin ang loob ng isa't isa. Lalong-lalo na kapag inyong nakikita na ang napapalapit na ang araw. Mga kapatid, we are not getting younger. Hindi po tayo pabata. We are getting older. At hindi po tayo papalayo sa pagdating muli ng Panginoong Yesus. Tayo po ay papalapit na. At dapat maunawaan nyo ng bawat isa. There's no time to waste. Kaya di ba sabi dan, palakasin ang loob ng isa't isa, lalong-lalo na. Lalong-lalo na. Tayo pa man. Tayo, sa lahat ng tao dito sa mundo, tayo ang dapat nakakaunawa nito eh. Anong naunawaan dapat natin? Napapalapit na yung araw. Kasi mananampalataya ka. Niligtas ka ng Panginoon. Ikaw mismo, dapat ang nakakaunawa na ang mga araw natin ay papalapit na. Hindi yung ikaw pa mismo yung magiging lagalag sa mundo. Ikaw ay Kristiyano. Ikaw, sa lahat ng tao, ang dapat nakakaunawa nun. So what must you do? Isaalang-alang mo kung paano mo mapapalakas ang bawat isa. Palakasin natin ang isa't isa. Ginagawa natin ito dahil tayo ay nasa iisang katawan. Gaya ng prayer ni Tito Bong kanina. Tayo pinagbuklod-buklod sa isang espiritu. And I pray na maunawaan niyo po anong ibig sabihin ng iniligtas. Anong ibig sabihin ng isang binautismuhan sa Espiritu Santo. Ang gagaling natin magsalita patungkol sa regeneration. No? Nakaka-proud na malaman natin yung regeneration. But you know what? Sa parte ng regeneration, ano ba yung regeneration? Yung pagkilos ng Espiritu Santo, pagbubuhay muli sa atin. Alam niyo ba anong ibig sabihin ng pagbabautismo ng Espiritu sa atin? Hindi lang po niya tayo kinonekta sa Panginoon. He also connected us to the believers. Through the Holy Spirit, we become one. Naintindihan niyo po yun? Sa pamagitan ng Espiritu Santo, tayo ay naging iisa. Bakit? Dahil tayo ay nasa isang katawan ni Jesus. Kaya nga tinawag tayong iglesia eh. Because we are the body of Christ. Ibig sabihin, tayo ay isa. And ito'y gawain dapat natin. In 1 Corinthians 12:27,
Sabi diyan, kayo nga, sabi ni Pablo sa mga taga-Korinto, kayo nga ang katawan ni Kristo. At bawat isa ay mga bahagi. Church, dapat yung maunawaan, kayo ang katawan ni Kristo. Kayo ay mga bahagi. Ano ngayon? Kapag ang isang bahagi ay naghihirap, lahat ay naghihirap na kasama niya. Kapag ang isang bahagi ay pinararangalangan, sama-samang nagagalak ang mga bahagi. Kung anong nangyayari sa inyo, it affects the whole. So, anong gagawin natin? Verse 25, upang huwag magkaroon ng pagkakagulo sa katawan, kundi ang mga bahagi ay magkaroon ng magkatulad na malasakit sa isa't isa. Magkaroon ng malasakit sa isa't isa. And for the past few weeks, kung mapapansin niyo po sa Night of Psalms, Hymns, and Prayers natin, ano po yung lagi kong sinasabi na ipagpanalangin natin? Let us pray na maunawaan natin na tayo ay isa't isa. That we are family. Hindi lang yung sa salita lang na pag nagkita kayo dyan sa kabkabin, hello, Nanay Pearly, and then goodbye. Hello, Stephanie, and then goodbye. Without even praying for them. Without even thinking about them. Walang pakialam. Mga pakitang tao lang. Pag nandyan sa church, okay. Pag wala na tayong pakialam sa isa't isa. Anong klaseng katawan yan? Kung tatanungin ko kayo, have you prayed? For each one? O kahit sa pamilya niyo na lang, pinag-pray niyo ba yung family niyo? Hindi ganun. We are one. So isa sa mga bagay na dapat lagi nating iniisip, paano ko matutulungan ng isa? And the very first thing na pwede niyong gawin is to pray. Pray. That's the first one. Pagpapalakas sa isa't isa. And let me go back to verse 32. Sa pagdalaw ni Pedro sa lahat ng dako sa mga mananampalataya, pumunta rin siya sa mga banal na naninirahan sa Lida. Ano yung isa sa bagay na matututunan natin dito? Magpatuloy lang bilang isang tapat na lingkod. Peter, again, sabi ko nga po kanina, ang kabuuan nito, Peter is just doing the normal thing. Bilang isang lingkod, nagpatuloy lang siya na maging tapat na lingkod sa Panginoon. Kung babalikin po natin yung 31, balikan niyo yung verse 31, ano sinabi niyan? Sa gayoy nagkaroon ng kapayapaan na tumatag ang iglesia sa buong Judea, Galilea at Samaria. Ano nangyari? Nagkaroon ng kapayapaan. Pero hindi po ito naging dahilan upang maging panatag o magpahinga ang mga alagad. Yes, nagkaroon na ng kapayapaan. Free na yung church. Pero hindi po yon ang naging dahilan upang magpahinga si Pedro at ang iba pang alagad. At anong ginawa nila? Si Pedro ay nagpatuloy. Alam niyo po ba bakit na nagpatuloy si Pedro? Kasi naunawaan niya po ang turo ng Panginoong Hesus sa kanya. Ano ba yung mga tinuro ng Panginoong Hesus sa kanya? Matthew 24:46, mapalad ang alipin na kung dumating ang kanyang Panginoon, ay maratnan siyang gayon ang kanyang ginagawa. He understood it clearly. Tumimo yon sa puso niya. Tumimo yon sa kanyang isipan. No? I have no time to rest. Bakit? I am serving the King of Kings and the Lord of Lords. And, amazingly, sabi niya sa kanyang letter, 1 Peter 2:9, sabi niya, ngunit kayo'y isang lahing pinili, isang maharlikang pagkapari, isang bansang banal, sambayan ng pag-aari ng Diyos, upang inyong ipahayag ang makapangyarihang gawa niya
na tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kanyang kagilagilalas na liwanag. Paano niya inilarawan ang iglesia? By the way, Peter is writing to the believers. And so itong sinulat niya is para din po sa inyo. Bakit? Sino kayo? You are believers as well. Di po ba? Anong sabi niya? Tayo ay isang lahing pinili. And let me focus here. Maharlikang pagkapari. Sino ba yung mga pari in the Old Testament? Mga pari ang naglilingkod sa templo ng Panginoon. And now, we are not just serving in the temple, but we are serving in the kingdom of God. Intindihan niyo po yun? Kailangan niyo makita na kayo ay mga pari. You are servants of God. Kaya maging tapat. Magpatuloy kayo bilang tapat na lingkod ng Panginoon. And anong description ng tapat na lingkod? Ginagawa ang kanyang tungkulin kahit na wala ang kanyang bossing. Kahit wala si boss. Nagpapatuloy siya. Ginagawa niya. Tapat siya sa kanyang tungkulin. So kung nagiging hindi po tayo tapat na lingkod, now is the time to repent. Now is the time to repent. You are servants of God. Hindi po kayo yung nasa labas. Nasa loob po kayo. Ang galing pa man nating angkinin na tayo'y kabilang sa kaharian at sambahayan ng Diyos. Pero ang dali nating makalimot na tayo'y mga lingkod ng Diyos. At kung iisipin niyo po na pabigat ang paglilingkod sa Panginoon, now, hindi niyo po naunawaan anong ibig sabihin ng pagiging lingkod ng Diyos. Pagiging lingkod ng Diyos is a privilege. It's a privilege. Hindi po yun pabigat at hindi po yun mabigat na bagay. So maging tapat na lingkod ng Panginoon. Verse 33. Doon natagpuan niya ang isang lalaki na ang pangalan ay Aeneas na 10 at 8 taon nang nakaratay. Alam niyo po ba ang pangalang Aeneas is a Greek name? Pero it's possible na si Aeneas dito ay isang Hudyo. Pero makikita natin dito na na-impluwensyahan na po talaga itong lugar po na ito, itong Lida, nasa Lida po tayo. Ang Lida po is nasa northwest from Jerusalem. Ibig sabihin, malapit na po siya sa coast, sa dagat. And ito po yung parang, actually yung Joppa, yun po yung port, kumbaga, na kung saan marami pong business ang nangyayari. Malapit siya sa Mediterranean Sea, malapit po sa Egypt, na kung saan, ibig sabihin, marami na din pong mga hentil ang naninirahan sa lugar nito. So it's possible na na-adapt na nila yung pangalan. Although, Hudyo siya, pero yung pangalan na ginamit niya is Griego. Siya ay nakaratay. And matatandaan niyo po, binigyan po ng detalye, no? At yung pagbibigay po ng detalye ay pagpapakita ng katiyakan ng nangyari. Okay, kung matatandaan niyo po, sa Luke 2:25, wag niyo na pong tingnan, si Simeon. Natatandaan niyo po si Simeon? Okay? Sa Luke 2:36-37, si Ana. Tandaan niyo po si Ana? Na kung babasahin niyo po yung mga verses na yon, grabe yung pagkadetalye ni Lucas. Natatanda ko nga kay Ana binigay pa nga kung ilang taon siya naging biyuda. Sinabi pa nga doon kung saang lipi siya. So bakit ganun po? Bakit grabe yung detalye? Kasi may kita mo na itong mga taong ito ay totoong tao. Hindi sila gawa-gawa lamang. Sila ay totoo. So tiyak po
at tunay na nangyari ang bagay na ito. Na ano nangyari pala? Verse 34. Sinabi sa kanya ni Pedro, Aeneas, pinapagaling ka ni Jesucristo. Bumangon ka at ayusin mo ang iyong higaan. Agad namang siyang bumangon. So pinagaling ka ni Jesus. Grabe yung pagkakasabi dito ni Pedro, no? Pinagaling ka ni Jesus. So pinapakita dito ng Panginoong Jesus ang may gawa nitong bagay nito, yung pagpapagaling kay Aeneas. Si Jesus, ang Panginoong Jesus, ang may gawa nito. And one thing na dapat niyo pong maunawaan kapag kumilos ang Panginoon, agad naman siyang bumangon. Ibig sabihin, effective at tunay at agad-agaran ang pagpapagaling. Unlike sa mga nakikita natin ngayon, yan, sila Teves, sila kung iba't ibang dami na, no? Gradual daw yung pagkagaling. No. Once the Lord works miraculously, agad-agad ang pagpapagaling. So wag po kayong maniwala sa mga ganong mga pagpapakita, no? Now, ano po yung pangatlong bagay na dapat nyo pong matandaan dito sa tagpong ito? Anong sinabi ni Pedro? Pinagaling ka ni Jesucristo. Now, you have to understand, bilang mga lingkod ng Panginoon, ang tagumpay sa bawat paglilingkod natin ay dahil gawa ito ng Panginoon. It is not our works. No? Hindi po ito gawa natin. At alam nyo ba, even sa ating pagiging born again, ang Panginoon po ang kumilos at gumawa noon. Di ba natatandaan niyo po yung John 1:12-13? Subalit ang lahat ng tumanggap sa Kanya na sumasampalataya sa Kanyang pangalan ay Kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Bakit sila naging mga anak ng Diyos? Dahil sila ipinanganak hindi sa dugo o hindi sa kalooban ng laman o sa kalooban ng tao, kundi sa kalooban ng Diyos. Ikaw ay nabuhay muli. Ikaw ay naging born again dahil sa kalooban ng Diyos. It is the Lord na kumilos sa buhay mo. Hindi yung nag-share yung gospel si Jamie, naging born again si Stephanie. No, it is the Lord na kumilos sa buhay ng tao ngayon. Kaya tinanggap niya. Siya'y nanampalataya sa Panginoong Jesus kasi hindi niya alam kumilos ang Panginoon. And yun din po ang nangyari sa bawat isa sa atin. Kung ikaw man ay nananampalataya sa Panginoong Jesus, dahil ikaw ay naging born again. Ikaw ay nabuhay muli at yun ay ang kalooban, ipinanganak ka sa kalooban ng Diyos. And even in our salvation, Ephesians 2:10, sapagkat tayo ay Kanyang pinakamahusay na gawa. We are the Lord's workmanship. Okay? And even in our obedience, even in our piety, even in our godly living, even in our discipline, ang Panginoon ang may gawa noon. Ano bang sabi? Filipos 2:12-13. Kaya nga, mga minamahal ko, kung paanong lagi ninyo akong sinusunod, hindi lamang sa harapan ko, kundi kundi higit ngayon na ako'y hindi ninyo kasama, ay isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan na may takot at panginginig. Bakit? By the way, yung takot at panginginig dito is hindi po yung takot na dahil paparusahan ka. Takot at panginginig dahil you have this very big respect and awe and reverence to the Lord. Bakit? Sapagkat ang Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanais at sa paggawa para sa Kanyang mabuting kalooban. If you are obeying God, and if you are serving God, it is because ang Panginoon ang kumikilos sa buhay ninyo. And magalak ka, matakot ka, at manginig ka. Why? Because grabe ang grace ni God. Mga kapatid, kung kayo man ay nandyan, kung kayo man ay may labis na pananabik at labis na pagnanais na makilala at paglingkuran ng Panginoon, glory be to God. Kasi kumikilos siya sa buhay ninyo. At hindi lang doon, hindi lang nagtatapos doon, even sa paggawa nito. You see, even in your obedience, it is God's. Hindi ko po ibig sabihin na maraming God, ha? Ibig sabihin ko po, siya ang may gawa nun.
And even sa church. Alam niyo po, even ang church, siya po ang may gawa niyan. 2 Corinthians 3, 2-5. Kayo mismo, sabi ni Pablo sa mga taga-Korinto, kayo mismo ang aming sulat na nasusulat sa aming mga puso. Nakikilala at nababasa ng lahat ng mga tao. Ipinapakita ninyo na kayo'y sulat nino, sulat ni Kristo, na iniingatan namin, isinulat hindi ng tinta, kundi ng Espiritu ng Diyos na buhay. Hindi sa mga tapyas na bato, kundi sa mga tapyas ng puso ng tao. Gayon ang pagtitiwalang taglay namin sa pamagitan ni Kristo tungo sa Diyos. Hindi sa kami ay may kakayanan mula sa aming sarili upang angkinin ang anuman na nagmula sa amin, kundi ang aming kakayanan ay mula sa Diyos. Church, if you are believing in Christ, yun ay dahil kayo ay sulat ni Kristo. Kayo ay ang patunay ng katotohanan ng paglilingkod ng mga alagad ng Diyos. Kasi kayo ay ang sulat ng Panginoon. You see, kaya po ang ganda-ganda. Ito, next week, kakantayin po natin ito. All I Have is Christ. Alam niyo po, may tatlo pong part doon sa kantang iyon. Sabi niya, if you had not loved me first, kung ako hindi mo unang inibig, I would refuse you still. Tatanggihan pa rin kita. Kung hindi mo ko unang inibig, tatanggihan kita. And mayroon din part doon, the strength to follow your command, yung lakas at kakayanan na sumunod sa iyong utos could never come from me. Ay hindi yan nanggagaling sa akin. Kaya anong sabi niya? Ano yung realization niya? Let my soul forever be. My only boast is you. All I have is Christ. That song really captured it. Itong pangatlong punto natin, na-capture po yun ng kantang All I Have is Christ. Wala. Even in my obedience, even in my faith, even in my pursuit of you, Lord, it doesn't come from me. It comes from you. Kaya, anong realization niya? All I have is Christ. So kaya ako po, it's a joy to be a pastor. Alam niyo po bakit? Kasi hindi yon gawa ko. It is the Lord. If one obeys Him, it's because of the Lord. Ano lang kailangan kong gawin? Gaya ni Pedro. Patuloy lang na maglingkod at patuloy lang na maging tapat. And the same as you. Magpatuloy lang po kayo bilang isang Kristiyano. Wala na po. Hindi po yan sa, ang ganda ng setup nyo, ang laki pa ng TV nyo sa likod, kitang-kita nyo, kahit nasa kabkabit sa Dinalupo yan, no? Di ba, popogi tsaka gaganda, kitang-kita, kahit nandito ka sa placer, hindi po yan dahil dyan. It is because of the Lord's mighty working. Hindi po yan sa pagandahan ng musika. Although, ang ganda-ganda ng music natin, no? Ako, mas gusto ko po yun. Ito, Bong, mas gusto ko po yun. Mas nakakapag-awit ako sa Panginoon. Oh, thank you po. Thank you sa Panginoon. Na na-lead niya tayo sa pag-worship sa Kanya. You see? Hindi kasi yun sa pagandahan ng music. Nasa lyrics yun. Nasa paghahayag yun ng katotohanan. So I'm really happy kanina nung umaawit ako. No? Saya. Sayang maglingkod sa Panginoon. Diba? And in verse 35, siya'y nakilala ng lahat ng mga naninirahan sa Lida at sa Sharon. O hindi lang Lida, umabot na sa Sharon. At sila'y bumaling sa Panginoon. At ito yung pang-apat na dapat nating tandaan. No? Layunin natin ang kaligtasan ng mga tao ng Diyos. Okay? Bilang mga lingkod, bilang mga niligtas ng Panginoon, ang layunin natin ay ang kaligtasan ng mga tao ng Diyos.
Now, ano ba ang dahilan ng ano ba yung dahilan, no? Bakit natin to masasabi? And I think alam niyo po tong verse na to. Anong sinabi ng Panginoong Hesus in Luke 4:18? Sabi ng Panginoong Hesus, Bible study natin to, ang Espiritu ng Panginoon ay nasa akin. Bakit? Sapagkat ako'y hinirang niya upang ipangaral ang magandang balita sa mga dukha. Ako'y sinugo niya upang ipahayag ang paglaya sa mga bihag at ang muling pagkakaroon ng paningin sa mga bulag upang palayain ang mga naapi. And the Lord Jesus Christ said in John 3:17, sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanlibutan upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamagitan niya. At alam niyo, saan ito nagsimula? Genesis 3:15. Paglalagay ako sa iyo at sa babae ng pagkapuot sa isa't isa at sa inyong binhi at sa kanyang binhi, ito ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. The gospel was proclaimed even in Genesis chapter 3, verse 15. So the whole thing na babasahin natin hanggang Revelation is about salvation. Pagliligtas ng Panginoon. Hindi po pumunta ang Panginoong Hesus dito upang humukom. No. But that will happen in His second advent, sa kanyang pagbabalik muli. But now, anong purpose? That is to save everyone na pinili ng Diyos. Kaya nga Romans 1:16, sapagkat hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo, sapagkat ang kapangyarihan ng Diyos, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Griego. Gospel is the power of God to save. Kaya nga sabi din ni Pablo sa taga-Roma, sapagkat ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Ngunit, paano silang tatawag sa Kanya na hindi nila sinasampalatayanan? At paano sila sasampalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan? At paano sila makikinig kung walang nangangaral? At paano sila mangangaral kung hindi sila sinugo? Gaya na nasusulat, anong ganda ng mga paa ng mga nagdadala ng mabuting balita, ng mabubuting bagay. You know what? Ang paghahayag ng magandang balita ay natural po na gawain ng bawat mananampalataya. Ulitin ko po mga kapatid, ang paghahayag ng magandang balita ay natural na ating gawain. If you are a believer of Christ, and we learned from the Samaritan, hindi niya kailangan mag-aral ng teolohiya, hindi niya kailangan muna malaman ng regeneration bago maghayag ng magandang balita. Right after na nakilala niya ang Messiah, anong ginawa niya? Tumakbo siya, inihayag niya yun. Huwag po tayong tutulad sa mga hyper-Calvinist na binibigyan ng mababang emphasis ang ebanghelyo. Bakit? Kasi iniisip nila, hindi na masyado kailangan yan dahil may pinili. Kung iniisip po natin yan, nagkakamali po tayo. Baliktad po. Kailangan natin ihayag ang ebanghelyo dahil may pinili. Dahil may ililigtas. Huwag po natin sabihin na, ang Diyos ay soberanya. Hindi na kailangan. No. If you are a true Christian, you will understand. The more you need to evangelize. Why? May pinili ang Diyos. May ililigtas ang Diyos. So preach the gospel. Alam niyo po ba? Yung binasa natin kanina sa New Testament reading natin, 2 Timothy chapter 2 verses 1 to 10. Anong sinabi ni Pablo? Basahin ko na lang yung verse 9. Na dahil sa Kanya ay nagtitiis ako ng kahirapan. Alam niyo bakit kailangan magtiis?
ni Pablo? Bakit? Maging hanggang sa pagkakaroon ng tanikala na tulad ng isang masamang tao. Grabe, no? Umabot siya sa punto na parang siya yung pinakamasamang tao. Kasi bakit? Sa lahat ng mga bigati na kanyang dinaranas. Bakit po? Ngunit ang salita ng Diyos ay hindi nagagapos. Kaya aking tinitiis ang lahat ng mga bagay dahil sa mga hinirang. Dahil sa mga pinili. Kaya siya nagtitiis. Upang kamtan din nila ang kaligtasan kay Kristo Jesus na may kaluwalatihang walang hanggan. If we hold Calvinism, you must be like Paul. If naunawaan nyo, if naniniwala kayo na merong mga pinili, you must be like Paul. Handa siyang magtiis. Why? Para sa mga hinirang. Kasi alam niyang may hinirang. Alam niyang may pinili. Sabi nga ni Pastor Noel Espino sa Friday class, sabi niya, the sense of the greatness of salvation raises the sense of urgency and responsibility. If ang tao ay nauunawaan niya kung gaano kadakila ang pagliligtas ng Diyos, ito ay magbubunga ng higit na urgency and responsibility upang ihayag magandang balita. And even the patristic time. Ano yung patristic time? Yung mga church fathers. Sino ba yung mga church fathers? Yung mga sumunod sa mga apostol. Yung mga nakaabot pa sa mga apostol. Anong sabi nila? They do not wish them either to perish or to hinder the salvation of others. Ano ba binabanggit dito? Alam niyo po, kahit po yung mga umuusig sa mga mananampalataya, kahit po yung pumapatay sa mga mananampalataya, ano po yung heart na meron po yung mga mananampalataya sa kanila? They do not wish them either to perish or to hinder their salvation. Anong ibig sabihin nun? Even yung mga pumapatay sa kanila, ang desire nila isang kaligtasan ng mga taong iyon. Why? Because they understood grace and salvation. You see? Early Christians understood and appreciated the centrality of salvation in God's dealing with humanity. They, in turn, demonstrated a sincere and urgent desire for the salvation of their generation. Ano ibig sabihin nun? Naunawaan nila yung grasya at biyaya ng Diyos. Kaya anong nangyari sa kanila? They, in turn, demonstrated a sincere and urgent desire for the salvation of their generation. Pero ano nangyari sa generation natin ngayon? Wala. Tahimik. Mahihina. Tamad. Pero by the grace of God, may mga tapat pa rin na ginagamit ang Panginoon. Preach the gospel. To save the elect. And we must understand, tayo na kabilang sa iglesia, tayo ay kabilang doon. Dapat. And verse 36, sumobra na ako sa isang oras. Sorry, malapit na po. Verse 36, si Tabita. Di po si Nobita ha. 36, noon ay may isang alagad sa Joppa na ang pangalan ay Tabita, na sa Griego ay Dorcas. Siya ay puspos sa mabuting gawa.
Narinig na po? Okay na? Naglobat. Okay, pasensya na po. Naglobat po yung natin, device. Okay, balik po tayo. So, gaya po ng sinasabi ko kanina, kapag mababasa niyo po sa Bible, merong sinalin or merong tinanslate na pangalan, pagpapakita po iyon na meron po kasing kahalagan, yung kahulugan ng pangalan na yon. At alam niyo po ba anong kahulugan ng pangalan ni Tabitha na Dorcas? Yung ibig sabihin po nun ay gazelle. At ang ibig sabihin ng gazelle ay gracious. Gracious. Kaya tingnan niyo po anong description sa kanya ni Lucas. Siya ay puspos ng mabubuting gawa at ng pagkakawang gawa. You see? Siya ay puspos ng mabuting gawa at pagkakawang gawa. At makikita natin dito na ito po ay isa din sa mga bagay na inuutos sa atin ng Panginoon. So, bilang mga lingkod, isa sa mga bagay na dapat nating tandaan, ito na po yung panglima. May 6 lang po. Malapit tayo matapos. Panglima, maging matulungin. Maging matulungin. No? In Galatians 6:9-10, at huwag tayong manghihinawa sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa takdang panahon ay mag-aani tayo kung hindi tayo manlulupaypay. Kaya't habang may pagkakataon, gumawa tayo ng mabuti sa lahat, lalong-lalo na sa kabilang sa sambahayan ng pananampalataya. And binasa din natin kanina, hindi pala, Deuteronomy pala yun, pero Leviticus 23:22, kapag inyong ginapas ang ani sa inyong lupain ay huwag ninyong gapasan hanggang sa mga sulok ng inyong bukid. Huwag ninyong titipunin ang mga nalaglag na inyong pag-aani. Iiwan ninyo ang mga iyon para sa dukha at sa dayuhan. Ako ang Panginoon ninyong Diyos. At kung matatandaan ninyo yung Old Testament reading natin, patungkol yun sa di ba? Sa ano tawag dito? Alien. Anong tawag dun sa Tagalog? Foreigner, sa mga balo at mga dayuhan at yung mga wala ng tatay-nanay. Ulila, di ba? Sabi ng Panginoon doon, ito i-reserve niyo ito para sa mga dayuhan, mga ulila, at sabi niya, tandaan ninyo, kayo ay naging alipin sa Ehipto. So even ang katangian ng Panginoon, makikita nyo doon, He is very concerned with the needy. Kaya dapat isa din yon sa maging kaugalian natin. Iisa sa mga katangian natin na patuloy lang tayong tumulong. Kaya, di ba, nung one of our Bible study, napaalalahanan tayo, di ba? Huwag po natin ibabase yung ating pagiging matulungin sa tao. Ibase natin yung pagiging matulungin natin sa Diyos na nagligtas sa atin. Kahit sino pa man yan, deserving or not, non-deserving, tumulong. Maging mabuti. Because you are reflecting the very nature of God. And remember, we are unforgivable, we are undeserving, we are unlovable, pero anong ginawa ng Panginoon? So wag niyo pong ipagkakait yun sa mga taong hindi rin deserving, hindi rin kamahal-mahal, hindi kaibig-ibig, ano bang Tagalog niyan? Sa mga hindi ka nais-nais tulungan, tulungan natin sila because that's the very thing na natanggap natin sa Panginoon. Huwag po tayong mag-aalinlangan. And lastly, verse 37, ng mga araw na iyon, siya'y nagkasakit at namatay. Namatay si Tabitha. Nang siya'y mahugasan na nila, kanilang ibinurol siya sa isang silid sa itaas. Verse 38, sapagkat malapit ang Lida sa Jopa, nang mabalitaan ng mga alagad na si Pedro ay naroroon, nagsugo sila sa kanya ng 2 tao at ipinakiusap sa kanya, pumarito ka sa amin sa lalong madaling panahon. Makikita niyo po dito na yung mga alagad ay, kumbaga, they are hoping na buhayin muli si Tabitha. And in verse 40 to 41, tingnan niyo po yung naging reaction ni Pedro. Pinalabas, verse 39 pa pala, kaagad tumayo si Pedro
at sumama sa kanila. Pagdating niya, kanilang inihatid siya sa silid sa itaas. Lahat ng mga babaeng balo ay nakatayo sa kanyang tabi at umiiyak, at ipinapakita ang mga kasuotan at iba pang mga damit na ginawa ni Dorcas noong siya'y kasama pa nila. So grabe yung pagmamahal ng mga widow sa kay Dorcas, no? Kasi ito yung mga tao na tinulungan din ni Dorcas. Pero our focus here is in verse 40 to 41. Pinalabas silang lahat ni Pedro, at pagkatapos ay lumuhod at nalalangin siya. Bumaling siya sa bangkay at kanyang sinabi, Tabita, bumangon ka. Iniunat niya ang kanyang mga mata, at nang makita niya si Pedro ay naupo siya. Iniabot ni Pedro sa kanya ang kanyang kamay, at siya'y itinindig. Pagkatapos tawagin ang mga banal at ang mga babaeng balo, siya'y iniharap niyang buhay. Now, what's the point here? Alam niyo po ba yung ginawa ni Pedro? Familiar po ba? Yung pinabasa po natin yung 40 at 41, familiar po ba sa inyo yung mga ginawa ni Pedro? Alam niyo po ba, lahat ng ginawa ni Pedro ay nakita niyang ginawa ng Panginoong Jesus. Isn't it amazing? Anong pinapakita nun? Natuto siya sa kanyang guro. Sinunod niya ang naging model ng guro niya. Ang katangian ng Panginoong Hesus ay dapat din nakikita sa atin. John 14:21, sabi dan, siyang mayroon ng aking mga utos, at tinutupad ang mga iyon, ay siyang nagmamahal sa akin. At ang nagmamahal sa akin ay mamahalin ng aking Ama, at siya'y mamahalin ko at ihahayag ko ang aking sarili sa Kanya. Again, ang katangian ng Panginoong Hesus ay dapat nakikita sa atin. Ipinamuhay niya, ang Panginoong Hesus po ay namuhay dito for 33 years. Alam niyo bakit? Ipinamuhay niya ang mga bagay na dapat din nating ipinapamuhay. Ang ating Panginoong Hesus is our great role model. No? He is our role model. Kaya tingnan niyo po, ang ginawa ni Jesus, ginawa din ni Pedro. At ganun din dapat ang nangyayari sa bawat isa sa atin. Kung ano ang ginawa ni Jesus, dun din dapat ang ating mga ginagawa. And in verse 42, ito'y napabalita sa buong Joppa, at marami ang nananampalataya sa Panginoon. You see, again and again, ang normal na paggawa ni Pedro bilang isang normal na Kristiyano at alagad ng Panginoong Hesus ay ginamit ng Panginoon to save sino? Lahat ng mga tao sa buong Joppa. Imagine that. By just simple obedience, by just simple way of living, kung paano namuhay yung guro niya, saves a lot of people. Again, God is working. Kumikilos ang Panginoon. Patuloy lang po tayo na mamuhay bilang isang Kristiyano. Now in verse 43, the last verse, si Pedro ay nanatili sa loob ng maraming araw sa Joppa, nakasama ni Simon na isang tagapagluto ng balat. Now, what is the importance of verse 43? Nakakatuwa po. Alam niyo bakit? Kasi sa pagpapatuloy na pamumuhay ni Pedro bilang isang mananampalataya, no? Nakita niyo po yung story? Wala lang, normal lang. Nagpapalakas siya sa lahat ng mga mananampalataya, napunta siya sa Lida, nakakita siya ng tao na may sakit, pinagaling niya, merong namatay, nag-request sa kanya, okay, pumunta siya, binuhay niya, ginawa niya kung anong ginawa ng Panginoong Hesus. And that leads him, sa normal na yan normal following, normal na pamumuhay bilang Kristiyano, napunta siya sa Joppa. Now, ang gusto ko po makita ninyo, sa pagpapatuloy na pamumuhay ni Pedro bilang isang mananampalataya, siya ay dinala ng Diyos sa Joppa. At itong lugar na to ang magiging pintuan para sa paghahayag ng Ebanghelyo sa mga Hentil. Dito makikita ni Pedro yung pangitain. Sa Joppa, sa bahay ni Pedro, ni Simon na
na tagapagluto ng balat, doon makikita ni Pedro ang pangitain. At yung pangitain na yon is yung paghahayag ng Panginoon kay Pedro na ang ebanghelyo ay para din sa mga hentil. At dito din siya matatagpuan ng mga alagad ni Cornelius. Si Cornelius po ay ang unang hentil. Ay, hindi naman talaga siya yung pinakaunang hentil na niligtas ng Panginoon. Marami na po. Pero sa story, no, pag-develop ng paggawa ng Panginoon sa Acts 1:8, si Cornelius po ang pinakauna. Now, ito ang lugar kung saan magko-connect kay Pedro at sa mga hentil na ililigtas ng Panginoon. So, sa pagtatapos, nagpapatuloy at nagpapatuloy ang Panginoon sa kanyang pagliligtas. Remember that. He is continually saving the elect. Kaya ni Pedro, tayo ay mga kasangkapan ng Diyos para sa kanyang pagliligtas. Tandaan niyo po yan, we are servants and tayo ay mga sangkap ng Panginoon. Mamuhay lang tayo kung ano tayo. Ano ka ba? You're a believer. You are saved by grace. Tayo ay mga mananampalataya, mga niligtas, mga Kristiyano. So, patuloy natin na palakasin ng isa't isa. Magpatuloy tayo bilang tapat na lingkod. Lagi nating isipin na ang tagumpay ng ating paglilingkod ay dahil gawain ng Diyos at ang ating layunin ay ang kaligtasan ng mga tao ng Diyos. Maging matulungin tayo at sumunod tayo sa turo ng ating turo. Mamuhay tayo bilang Kristiyano. Let's pray. Panginoon, maraming salamat po sa iyong salita. Maraming salamat sa pagpapakita sa amin. Indeed, it is your works. It is your acts. Ito po yung mga gawa mo, O Diyos. Ikaw ang gumawa, ang kumikilos at nagsasakatuparan ng lahat ng iyong sinabi, lahat ng iyong inutos, lahat ng iyong itinakda, at lahat ng iyong ipinangako. Wala na kaming ibang gagawin, kundi ang sumunod lamang at mamuhay bilang isang normal na Kristiyano. Sa kahuli-hulihan, mga kapatid, anumang bagay na totoo, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na kapuri-puri, kung mayroong anumang kagalingan at kung may anumang nararapat papurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. Ngayon, naway sumaating Diyos at Ama ang kaluwalhatian magpakailanman. Amen at Amen. Happy Lord's Day po sa lahat and kita-kita po ulit tayo next Sunday. Thank you po. Doon kayo magbabayo sa camera doon. Ayun o. Ayan. Bye-bye, Dinaloops at Cab-Cabs. God bless po sa bawat isa. See you next Sunday. Bye.